Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DE and RD, 7%. Sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. So wala pa siya ron. Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga 25 narinig ko sa taas. madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala Ibig sila sabihin, doon. Opo. Kay speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Ah, Meron ka ba litrato ng mga bagman nila? Pictures o Kadalasan po, CCTV? maingat po sila at ayaw nila. At syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila. Kadalasan po, syempre ang pagtatagpo, kadalasan sa office o di kaya sa hotel, kinukuha. Pero kaya mo silang i-identify kung sakasakaling dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your Lahat ng Honor. kumukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilala mo sila. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, sigurado ako i-deny yan ng mga pinangalanan nyo. No? Sigurado, 100%. Pero ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or meron bang mga deposit slip or merong mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina totoo 'yon? Ledger lang po at saka yung parang voucher po yun. Opo. Pero hindi niya nila pinirmahan yun. For our records lang po yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na pinaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta kasi protected po sila ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right of way problem ka, meron kang pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa Hindi pinagagawa nga, ko? ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakialaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. So Tama. paano niya papakancel yung project ninyo kung Ah. hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niya yung DE at RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE. Siguro, 100% po. 100% yun. Si DE Henry na lang muna. Hindi, si RD na lang muna. Hindi, si DE Henry ng Bulacan First. Henry what? Ano apelido? Henry. DE Henry Alcantara po. For example, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa kay ano daw po, kay hindi daw. Narinig ko. 25% hindi pa po kasama yung parking. 5 kasi ang parking o pass-through. Meron ka dito sa number 28, may binigyan ka raw 30%. Malaki, yun ba pinakamalaking naibigay mo, 30%? Yun naman po kay Kong po yun, para kay Kong Roman Romulo, sabi ni DE Aris. Bali, kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa taas at 5%. Sino raw yun nasa taas? Kadalasan po, open secret naman po ito eh. Secret na open. Ano po, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. Opo. Okay. Tapos yung 5% naman po para po kay Congressman Romulo pag insertion. Pag hindi naman po insertion, mabababa ng kapiraso. Yung pinakamalaki, 30% yun na shell out mo. Kasi po kasama na po doon yung Yeah. insertion. Yung parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung ordinaryo, 25%. Opo. Correct? Opo. Kung 30%, may 5% parking, 35, ilan na natitira sa proyekto? Hindi po. Kanina po, kaya pinagsama po yung 30. Kasi isang hingian lang po ang ginawa nung ni D. Aris at pinabigay na lang doon sa secretary na si Secretary Ann. So ngayon po, bali kaya naging 30 yon kasi 25% doon para sa taas. Tapos yung 5% doon para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang. Yung parking fee, sorry. fee. Oo. So, Kaya naging, pag pinag-plus mo po yun, naging 30 kasi isang hingian lang 30. ginawa. Wala na kayong nilalagyan pa na iba na binibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga kung ano man yung kailangan pirmahan para matuloy yung proyekto?
Sa LGU, kadalasan wala po, wala. Wala na, walang pakialam doon. Magkano po ang kinikita nyo naman? Kung binigay nyo yung 30%, magkano po ang binabawas pa ninyo doon sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung, syempre, tatrabahuin nyo, magkano kailangan ang kikitain nyo pa dyan? Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. 25% po ng what? Ng cost ng project. Tama po ba? Ng contract cost. Contract cost. For example, 100 million yung paggawa ng flood control na ito. Example lang po natin, 100 million. So 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo. 25 million. So matitira is 75. Ganun po ba? Opo. Bali, ang pass-through naman or parking fee is 5. Ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganun makita natin yung net, magkano na lang talagang matitira sa project? Meron ka bang calculation dyan para madali tayo? Magkano yung napupunta sa congressman na kagaya ng sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kani-kanino? Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman nilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa yung sample computation Bigyan mo ko po? muna ako ng kopya pagkatapos i-plus natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. So ito, babasahin ko, ano? Meron po silang, for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Broken down into the following. Ito po allegation nila, no? Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DE&RD, 7%. Yan po yung 43%. Sa mga tweed, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax, 2%. At withholding value added, 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa mga tweed po, kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasaper ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Diskaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38%, hindi po ba talaga magsasaper ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang project, ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38%, paano nyo magagaranti na magagawa po natin ang project sang-ayon doon sa pagkakadrawing ng DPWH? Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty bond po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa napakaliit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa design. Ang ginagawa po namin ay mga suppliers po. Kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung sheet piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng program of works, 14,256 million. Pero sa actual po, kaya po namin mabili sa market ng volume ng 6,652 lang kasi maramihan. Ayan na mga kababayan, no, kumanta na po itong si Carly Diskaya, yung kontraktor mga kababayan na nakakuha or isa doon sa 15 na kontraktor na nakakuha ng pinakamaraming kontrata or proyekto mga kababayan. At diretsahang sinabi niya dito, no, si Speaker Martin Romualdez at si Saldico na nakakuha umano ng 25% mga kababayan, no, at 5% doon sa congressman na proponent or nag-insert. Ayun, grabe mga kababayan. So sabi pa nga ni Senator Marcoleta, yung natitirang budget mga kababayan para sa proyekto ay nasa 35 to 38% na lang mga kababayan. Grabe, kung merong 100 million na project ay yung 35 to 38 million doon, yun na lang yung napunta
doon sa proyekto mga kababayan. Yung natira noon, yung kalakihan ng budget noon or pera noon ay napunta doon sa mga politiko at doon sa mga kasabwat nila mga kababayan at doon sa taxes na binabayaran, no, dito sa mga proyektong ito. Imagine mo yan mga kababayan, itong mga kurakot na politiko, no, na pinangalanan na po ni Diskaya. Ayan. So tama naman po to para sa aking opinion mga kababayan. Tama yung ginagawa nila na ikanta, no, itong kanilang mga nalalaman, itong mga politiko, mga congressman, mga kababayan na talagang lantaran ang pagnanakaw dito sa kaba ng bayan. Imagine mo yan, 25% ang laki na napunta sa kanila. Tapos meron pang 5% doon sa mga nag-insert. May mga parking fee, yung sinasabi ni Congressman Tubi Chanco na sagasa, no? Grabe. Garapalan na itong mga hayop na mga magnanakaw na mga buayang congressman, mga kabayan at mga politiko, no? At tama tong ginawa niya na hindi sila magpapaka Janet na police kasi sila na po yung makulong dito. Yung mga talagang totoong big fish, yung mga mastermind ay hayahay ang buhay, no? Dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagnanakaw. Dahil untouchable sila or hindi sila binabanggit dito ng mga kontratista. At sinabi na nga noon ni Senator Marcoleta na ikanta nyo na, sabihin nyo na ang lahat ng mga nilalaman ninyo kasi naniwala siya na hindi itong mga kontratista ang big fish, no? Hindi sila yung most guilty. Parang kinisangkapan lang po sila ng mga politikong kawatan, mga kababayan. So talagang kailangan lang sabihin na para hindi sila yung makulong, no, dito mga kababayan. Dapat yung totoong makulong at magdusa dito ang magbayad ng mga kasalanan nilang pagnanakaw ay itong mga politikong kawatan. At itong mag-asawa mga kababayan, sila Curly Diskaya at si Sara Diskaya ay nag-apply na, no, ng para sa witness protection program para gagawing state witness po sila mga kababayan dito sa mga anomalyang flood control project. At hindi po biro ang mga halaga dito, no, mga kababayan, dito sa mga proyektong ito. Sa flood control pa lang ilang bilyon na yan ang nawawala. At yung sinasabi pa lang ni Congressman Chanco na 13 billion plus, no, yung in-insert ni Saldico lang. Wala pa po yung ibang congressman dyan, no, na mahilig mag-insert ng mga budget. At ito kay Saldico 13 billion na plus na, no? Grabe ang laki ng halaga. At ito pala talaga mga kababayan, unti-unti nang lumiwanag mga kababayan dito yung investigation, no, patungkol doon or patungo doon sa mga mastermind, no, dito sa mga politikong kawatan, no, dito sa mga proyektong ito. At pinag-iingat naman ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan itong mag-asawang Diskaya, no, patungkol dito sa kanilang seguridad sa kanilang buhay dahil sa bigat ng kanilang mga in-expose, no, dito sa Senate hearing. May mga malaking tao silang isiniwalat na involved dito sa mga corruption at posibleng balikan po sila. At lalo itong mga NPA din mga kababayan, no, pinag-ingat po sila na mag-ingat kasi yung mga NPA or komunista ay baka tirahin sila. At kung wala namang interes yung mga congressman na binanggit nila ay ito yung NPA ang gumawa at isisi doon sa mga congressman mga kababayan. Kaya gustong magkagulo rin ito, no, ng mga NPA ang bansa para matulad daw po doon sa nangyari sa Indonesia. Ayan, kaya pinag-iingat po sila ni Senator Bato de la Rosa. Although ongoing na po yung kanilang application para dito sa witness protection program po ng pamahalaan, no, para maging state witness po sila. At nag-assure naman daw dito mga kabayan ng Department of Justice sa pamamagitan ni DOJ Secretary Boying Rimulya na huwag mag-alala dito sa kanilang seguridad itong mag-asawang Diskaya mga kabayan. So ano pa masasabi nyo dito sa pasabog ng hearing ng Blue Ribbon Committee, no? Itong pag-aamin ng mag-asawang Diskaya patungkol dito sa kailang nilalaman dito po sa patungkol sa katiwalian, no, sa mga flood control projects na nakuha nila dito sa ating bansa. Ayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.